Isang malupit na sampal ng katotohanan. Basag ang porselana ng pagbabalat kayo. Sa gitna ng marangyang bulwagan, nakaluhod ang isang henyo, basang-basa sa nabuhos na pulang sarsa. Habang humahalakhak ang mapanlinlang na manugang sa yakap ng kalaguyo, nanigas ang tagapagmana ng imperyo. Subalit, walang luhang pumatak mula sa inang inalipusta. Sa panginginig ng mga dugoang daliri, tumugtog siya ng isang obra maestra ng paghihiganti. Paano wawasakin ng isang inang inaapi ang kahariang itinayo sa kasinungalingan? Huwag na huwag mong ididikit iyang mga kamay mong puno ng libag at mikrobyo sa anak ko. Tandaan mo, nandito ka lang dahil naawa ang asawa ko sa isang matandang walang silbi. Kaya huwag kang umaktong pamilya. Unti-unting bumaba ang paningin ng matanda sa maliit at asul na damit na ginantsilyo niya ng ilang buwan sa ilalim ng aandap-andap na lampara sa probinsya. Pinagpuyatan niya ito para sana may mayakap na init ang kanyang apong matagal na niyang hindi nasisilayan. Ang bawat hibla ng sinulid na yon ay may kasamang panalangin ng isang lola. Ngunit ngayon ay tila nagmistulang basahan sa harap ng nakakapasong mga salita. Tila may mga tinik na biglang bumara sa lalamunan ni Soledad. Nanigas ang kanyang mga binti, habang ang bigat ng paghinga ay halos dumurog sa kanyang dibdib. Namatay ang lahat ng pananabik sa kanyang mga mata. Ang marangyang sala na napapalamutian ng mga nagkikinangang kristal at mamahaling mga pinta ay biglang naging isang malamig na hawlang bakal na unti-unting sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Higpit na higpit ang kanyang pagkakahawak sa damit ng bata. Hindi alintana ang kirot sa kanyang mga baluktot na daliri. Ganito ba kabagsik ang kabayaran ng pagmamahal ng isang inang ibinigay ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang anak? Walang ano-ano'y mahigpit na hinablot ni Amara ang manipis na braso ni Soledad. Kinaladkad niya ang matanda palayo sa maliwanag na bulwagan patungo sa isang masikip at madilim na pasilyo sa likuran ng mansyon. Bawat hakbang ay tila pagpunit sa kanyang dignidad, ngunit hindi lumaban si Soledad. Itinulak siya ng kanyang manugang papasok sa isang maliit na kwartong amoy amag at alikabok, isang bodegang ginawang tulugan ng mga katulong. Walang habas na ibinato ni Amara ang lumang tampipi ni Soledad sa matigas na sahig na semento. Diyan ang lugar mo. Malamig na utos ni Amara habang pinagmamasdan ang matanda mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Wala akong pakialam kung ina ka ni Caspian. Sa pamamahay na ito, ako ang batas. At kung gusto mo pang makita ang anak mo bukas, matuto kang maging anino. Dahil oras na malaman ng mga kaibigan ko sa alta sosyedad na ang ina ng asawa ko ay mukhang pulubi, titiyakin kong sa kalsada kapupulutin. Nang isara at ikandado ni Amara ang pinto, binalot ng matinding katahimikan ang silid. Dahan-dahang naupo si Soledad sa gilid ng manipis na papag. Walang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Tanging ang pamamanhid ng isang pusong sanay na sa pasakit. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-aayos ng kanyang mga lumang damit at maingat na inilabas ang isang gasgas na kahong-kahoy. Nanginginig ang kanyang magagaspang na daliri habang hinahaplos ang takip nito. Sa loob nito ay ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Isang lumang piraso ng papel na naglalaman ng mga not and hack ng Oyayi na sinulat niya noong sanggol pa si Caspian. Ito ang nag-iisang yaman na hindi kayang bilhin o agawin ng mapagmataas niyang manugang. Bawat nota sa papel na yon ay saksi sa pangarap na kanyang ibinuwis upang mapagtapos ang anak. Nang lamunin ng dilim ang kalangitan at magbukas ang mga naglalakihang ilaw ng mansyon, nakarinig si Soledad ng pamilyar na tinig na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ito ang boses ng kanyang anak, ang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tiisin ang lahat. Maingat siyang lumapit sa siwang ng pinto upang makinig. "Where is Mama? I bought her favorite cake from the province." Bakas ang pagod, ngunit may kasamang pananabik sa boses ni Caspian.
Agad na nagbago ang tono ni Amara. Mula sa pagiging halimaw kaninang umaga, ang kanyang boses ngayon ay kasing tamis ng pulot, punong-puno ng pekeng pag-aalala. "Oh, Hon," she insisted on staying in the servants' quarters. Sabi niya, masanay daw siya sa maliit na espasyo at ayaw niya ng aircon kasi nilalamig daw ang mga buto niya. I tried to offer the guest room. Nagmakaawa pa nga ako. Pero nagalit pa siya sa akin. Gusto niya raw mapag-isa. Nagpakawala ng malalim na hininga si Caspian. She's always like that, sobrang mahiya. Ayaw niyang nakakaabala. I'll check on her tomorrow na lang, Hon. Sobrang pagod na rin ako sa opisina. The investors are putting too much pressure on the new project. Sa likod ng pinto, mahigpit na tinakpan ni Soledad ang kanyang sariling bibig upang huwag makalikha ng kahit anong ingay. Tumulo ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Napagtanto niyang ang kanyang anak ay ganap ng nabulag sa matamis na lason ng asawa nito. Pinili ni Soledad na manahimik. Kung ang kanyang pagsasalita ay magdudulot lamang ng gulo sa tahanan na pinaghirapang itayo ng kanyang anak, mas pipiliin niyang lunukin ang mga patalim ng kasinungalingan ni Amara. Pagsapit ng hating gabi, nang tulog na ang buong kabahayan, hindi pa rin madalaw ng antok si Soledad. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na banig. Bigla siyang nakarinig ng mga maiingat na yabag sa pasilyo. Dumungaw siyang muli sa maliit na siwang ng pinto. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya si Amara na naglalakad ng paroot parito, may kausap sa telepono. Ang kaninang matamis na boses nito ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na tono. Make sure the fake documents are ready by next week. Hindi pwedeng malaman ni Caspian na nailipat na natin ang kalahati ng pondo sa offshore account mo, Eros. Bulong ni Amara, ngunit sapat ang lakas upang umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo. Titiyakin kong maiiwan siyang pulubi kasama ng hamak niyang ina habang dala ko si Migo paalis ng bansa. Aalis tayo bago pa pumutok ang iskandalo ng pagkalugi. Nanlaki ang mga mata ni Soledad habang mabilis na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang karangalan niya ang tinatapakan ng babaeng ito. Ang buong buhay, yaman, at ang mismong anak ng kanyang anak ay planong nakawin sa kanila. Sa pagkakataong yun, alam ng matanda na ang pananahimik ay hindi na isang sakripisyo, kundi isang kasalanan. Paano maililigtas ng isang hamak na matanda ang kanyang pamilya mula sa isang planadong pagkawasak? Sumikat ang araw, ngunit hindi nito nagawang painitin ang malamig na kusina ng mansyon. Sa isang madilim na sulok, nakaupo si Soledad sa isang maliit na bangko. Tahimik na nginunguya ang bahaw na kanin at tirang ulam na sadyang itinabi para sa kanya ng mga katulong, ayon na rin sa mahigpit na utos ng senyora ng bahay. Mula sa maluwang na hapagkainan sa kabilang silid, umaabot sa kanyang pandinig ang masayang tawanan ng kanyang anak at ang matamis na halakhak ng kanyang manugang. Ang amoy ng mamahaling kape at nilutong karne ay tila isang malupit na paalala ng mundong hindi niya kailanman mapapasok kahit pa ang sarili niyang dugo at laman ang nagmamay-ari nito. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nakapukaw sa kanyang pansin ang mga maliliit na yabag na nagmamadaling pumasok sa kusina. Isang batang lalaki na may mga matang kawangis ng kay Caspian nung bata pa ito ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Migo. May hawak itong isang nakalukot na piraso ng papel na ginuhitan ng mga makukulay na krayola. Lola? Inosenteng tawag ng bata. Inilalahad ang papel patungo kay Soledad. Tila huminto ang pagtibok ng puso ng matanda. Matagal na niyang pinangarap ang sandaling ito, ang mabuhat ang kanyang apo, ang maamoy ang buhok nito, ang maranasan ang kaligayahang ipinagkait sa kanya ng mahabang panahon. Nanginginig ang kanyang mga magagaspang na daliri habang dahan-dahang inaabot ang bata. Namumuo ang mga luha ng labis na kagalakan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat,
Isang marahas na puwersa ang humablot sa bata. Bumalandra ang galit na mukha ni Amara. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Migo. Inilalayo ang bata na tila ba isang nakakadiring sakit ang matanda. Walang atubiling kinuha ng manugang ang isang bote ng matapang na pamuksa ng mikrobyo at walang awang inispray iyon sa mga maliliit na kamay ni Migo. Sa mismong harapan ni Soledad, ang masangsang na amoy ng chemical ay mabilis na pumuno sa hangin, sumusugat sa ilong, at pumupunit sa natitirang dignidad ng inang inalipusta. "What did I tell you, Migo? Hindi ba sinabi ko na bawal kang lumapit sa kusina? Punong-puno ng dumi at sakit ang matandang iyan." Mariin at nagnginggit-ngit na bulong ni Amara, pinandilatan ng mga mata ang nakayukong si Soledad. Hinablot niya ang iginuhit ng bata at walang awang itinapon yon sa basurahan. Mula sa hapagkainan, umalingaw-ngaw ang boses ni Caspian. "Hon, is everything okay there? Gising na ba si Mama? Gusto ko sana siyang makasabay mag-almusal." Sa isang iglap, nawala ang demonyo sa mukha ni Amara. Umayos siya ng tayo at sumagot taglay ang pinakamatamis at pinakamalambing na boses na kayang linlangin ang sinuman. "Everything is fine, Hon. I just checked on her. Sabi niya, nahihiya raw siyang sumabay sa atin dahil sanay siyang nagkakapilang sa tabi. Saka masakit pa raw ang ulo niya sa biyahe. Hayaan na muna natin siyang magpahinga, ayaw niya raw ng maingay." "Ganun ba? Sige, baka nga naninibago pa siya. Pakisabi na lang sa mga maids na ipaghanda siya ng masarap na pagkain mamaya." Inosenteng sagot ng anak na walang kamalay-malay sa dinaranas ng kanyang ina, ilang hakbang lamang mula sa kanya. Pinisil ni Soledad ang kanyang mga palad. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng Caspian ay tila patalim na nakabaon sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na nandito siya, na nagugutom siya sa pagmamahal at pag-aaruga nito, ngunit nangibabaw ang takot na sirain ang pamilya ng kanyang anak. Mas pipiliin niyang siya ang magdusa kaysa makita ang pagkadurog ni Caspian. Nang umalis si Amara, hila-hila ang umiiyak na si Migo, naiwang mag-isa si Soledad sa tapat ng lababo. Habang tahimik na hinuhugasan ang mga mamahaling porselanang plato, tuluyan ng nag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ang bawat pagtulo nito ay humahalo sa sabong bumabalot sa kanyang mga kamay. Matapos ang gawain, dahan-dahan siyang lumapit sa lalagyan ng basura. Nang may labis na pag-iingat, pinulot niya ang nilukot na papel na itinapon ng manugang. Pinagpagan niya ito at itinuwid. Isang simpleng drawing ng isang bata at isang matanda na magkahawak kamay, at sa ilalim nito ay may nakasulat na Lola. Gamit ang asul na krayola, itinapat iyon ni Soledad sa kanyang dibdib, yakap-yakap, na tila ba iyon ang pinakamahalagang ginto sa buong mundo. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, may isang pusong inosente ang nakakakilala sa kanyang halaga. Pagsapit ng hapon, inutusan siya ng mayordoma na linisin ang mga basurahan sa itaas, partikular na sa pribadong silid ni Amara dahil wala ang senyora. Habang inililipat niya ang mga kalat, isang kakaibang maliit na bote ng gamot na walang tatak ang gumulong mula sa mga pinunit na papel. Wala siyang alam sa medisina, ngunit ang pagtatago nito sa ilalim ng mga basura ay nagbigay sa kanya ng kutob. Kasabay nito, nahagip ng kanyang paningin ang isang punit na resibo. Pinagtabi-tabi niya ang mga piraso. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakaimprenta rito. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa kumpanya ni Caspian patungo sa isang pribadong account. At sa dulo ng resibo, malinaw na nakatatak ang pangalan ng tumanggap. Eros na mga. Ang pangalang nakalimbag sa punit na resibo ay tila isang lason na patuloy na gumagapang sa isipan ni Soledad. Sa pagpasok ng gabi, muling nag-isa ang matanda sa kanyang malamig na kwarto, nakatitig sa kanyang mga palad na puno ng sugat at paltos. Mula sa maghapong paghuhugas at paglilinis, nabasag lamang ang kanyang malalim na pag-iisip ng marahan at walang imik na bumukas ang pinto.
Pumasok ang isa sa mga matatandang katulong, si Yaya Rosa, na may bitbit na isang maliit na lalagyan ng halamang gamot. Walang anumang salitang namutawi kay Yaya Rosa. Umupo ito sa tabi ni Soledad at banayad na ipinahid ang malamig na gamot sa mga sugatang kamay ng inang inaalipusta. Sa mga mata ng kapwa niya matanda, nakita ni Soledad ang isang tahimik na pag-unawa at awa. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Soledad. Pinipigilan ang panibagong pagpatak ng kanyang mga luha. Sa loob ng malaking palasyong ito, na puno ng mga halimaw, may natitira pa palang kakarampot na kabutihan. Pagsapit ng umaga, muling naghari ang kalupitan. Nakatayo si Amara sa gitna ng sala, bihis na bihis sa kanyang mamahaling bestida. Amoy na amoy ang pinong pabango na binili mula sa kaban ng yaman ng kanyang asawa. Tiningnan niya ng may labis na pandidiri si Soledad na nakayuko sa gilid. Alis ako para sa spa date ko kasama ang mga amigas ko. Malamig na utos ni Amara habang nagsusuot ng kumikinang na hikaw. At dahil palamunin ka rito, gusto kong kuskusin mo ang buong pasilyo sa taas. Gamitin mo ang basahan. Huwag kang gagamit ng mop. Kailangan mo ng ehersisyo para hindi mabulok agad ang mga buto mo. Baka mamatay ka rito ng maaga. Ayokong gumastos ang asawa ko para sa kabaong ng isang hamak na yaya. Tila tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Soledad, ngunit nanatili siyang nakayuko. Opo, senyora. Nang makalabas ang sasakyan ni Amara at tuluyang lumisan si Caspian para sa trabaho, naiwan ang buong mansyon sa isang nakabibinging katahimikan. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Soledad. Bitbit ang timba at mga basahan, unti-unti niyang inakyat ang malapad na hagdan. Ngunit sa halip na simulan ang paglilinis sa pasilyo, dumiretso ang kanyang mga nanginginig na paa patungo sa pribadong opisina ni Amara. Ang silid ay amoy mamahaling kandila at pagbabalat kayo. Nagmamadali ang mga magagaspang na kamay ni Soledad sa paghahalungkat ng mga drawer at cabinet. Sinisiguradong hindi niya masisira ang pagkakaayos ng mga gamit. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, hanggang sa makapa niya ang isang makapal na pulang folder na nakapailalim sa mga lumang magazine sa pinakasulok ng isang estante. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang katotohanang mas malagim pa sa kanyang inaasahan. Nakalagay doon ang mga papeles na nagpapatunay ng sinadyang pagkalugi ng mga proyekto ni Caspian, mga dokumento ng paglilipat ng milyon-milyong pondo sa isang dayuhang bangko, at ang pinakamabigat sa lahat, 3 tiket sa eroplano palabas ng bansa. Nanginginig ang buong katawan ni Soledad nang basahin niya ang mga pangalan sa tiket. Amara, Eros, at ang pinakahuli, Migo. Kasama sa mga tiket ang isang pasaporte. Tinitigan ni Soledad ang inosenteng larawan ng kanyang apong si Migo sa loob ng manipis na librito. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang hindi na niya napigilan. Isang matinding kirot ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya ang pasaporte at idinikit iyon sa kanyang dibdib. Ninanakaw ng halimaw na babaeng ito, hindi lamang ang pinaghirapang yaman ng kanyang anak, kundi pati na ang laman at dugo ng kanilang pamilya. Iiwan nilang wasak, pulubi, at nag-iisa si Caspian. Habang ibinabalik niya ang mga dokumento sa loob ng folder, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na itim na kahong bakal na may kandado, nakatago sa pinakasulok ng drawer. Ano pa kayang demonyong lihim ang itinatago ni Amara sa loob nito? Sinubukan niyang buksan ang bakal, ngunit masyado itong matigas. Bago pa man siya makapag-isip ng paraan, biglang nanlamig ang kanyang gulugod. Mula sa labas ng opisina, naramdaman niya ang panginginig ng sahig dahil sa mga mabibigat na yabag na palapit ng palapit. Walang sino man ang inaasahang darating sa mga oras na yon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Mahigpit niyang niyakap ang pulang folder. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang mapako ang kanyang paningin sa malamig na siradura ng pinto. Dahan-dahan itong umiikot, nagbabadya ng isang panganib
na walang sino man ang makakapigil. Ang pag-ikot ng malamig na metal na seradura ay tila paghigpit ng lubid sa leeg ni Soledad. Bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na ang malupit na mukha ni Amara ang bumungad, ang nag-aalalang mga mata ni Yaya Rosa ang sumalubong sa kanya. Mabilis at tahimik na sumenyas ang matandang mayordoma na lumabas siya agad dahil paparating na ang senyora mula sa ibaba. Habang nanginginig ang mga tuhod, itinago ni Soledad ang makapal na pulang folder sa ilalim ng kanyang suot na apron at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang madilim na silid. Bitbit ang isang katotohanang kayang magpabagsak ng isang imperyo. Maingat niya itong isinilid sa ilalim ng kanyang mga kupas na damit sa loob ng kanyang lumang kahong kahoy. Pagsapit ng malalim na gabi, tanging ang paminsan-minsang pag-ihip ng hangin sa labas ang sumira sa katahimikan ng mansyon. Nakaupo si Soledad sa gilid ng kanyang manipis na banig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, pinagmamasdan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ang kanyang mga daliring puno ng kalyo, hiwa, at tila baluktot na dahil sa matinding pagbabanat ng buto. Tila bumalik ang kanyang gunita, ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga kamay na ito ay minsan nang naging tanyag, minsan na itong dumampi sa makikinis na tiklado ng isang grand piano, lumilikha ng musikang nagpapaluha sa libu-libong manonood sa malalaking teatro. Ngunit mas pinili niyang ibaon ang kanyang pangalan at talikuran ng entablado upang matiyak na may mainit na sopas at gatas ang kanyang nag-iisang anak. Sa kanyang panginginig, muli niyang binuksan ang kahong kahoy at kinuha ang isang naninilaw at sadyang pinagtagpi-tagping papel ng Notnihac. Ito ang uyaying siya mismo ang kumatha noong sanggol pa si Caspian. Niyakap niya ng mahigpit ang papel sa kanyang dibdib. Walang luhang may tunog, tanging ang tahimik na paghikbi ng isang inang inialay ang kanyang buong mundo para sa anak. Nagsimula siyang umugong ng isang malambing at pamilyar na himig upang patahanin ang sariling kaluluwang sugatan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, naglalakad si Caspian, pabalik galing sa kanyang opisina sa bahay. Pinatigil siya ng isang napakahinang himig na tila nagmumula sa kwarto ng mga katulong. Nanikip ang kanyang dibdib sa isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang ugong na yon ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang nakaraan, isang panahong wala pa siyang kayamanan ngunit punong-puno siya ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Aakma na sana siyang kakatok sa pinto upang silipin si Soledad at alamin kung maayos ba ang kalagayan nito. Ngunit isang pamilyar at matamis na amoy ng pabango ang pumigil sa kanya. Yumakap mula sa kanyang likuran si Amara, suot ang isang manipis at kaakit-akit na pantulog. "Hon, what are you doing here in the dark? Ang dumi-dumi dyan. You should be resting na." Malambing na bulong ng asawa habang marahan nitong hinihila ang braso ni Caspian. Lumingon si Caspian sa pinto ng kanyang ina. Sinusubukang alalahanin ng kanta, ngunit tuluyan na siyang nagpadala sa pag-akit ng kanyang asawa pabalik sa kanilang marangyang silid. Iniiwan ang musika at ang katotohanan sa dilim ng gabi. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng binalot ng pag-idlip ang pagod na katawan ni Soledad. Subalit isang marahas na pagtulak sa pinto ang gumising sa kanyang diwa. Walang anumang pag-aalangan o katok. Nakatayo sa hamba ng pinto si Amara. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay lumikha ng isang nakakatakot na anino sa mukha ng manugang. Ngunit hindi kay Soledad nakatingin ang mga nanlilisik nitong mata. Nakapako ang buong atensyon ni Amara sa ilalim ng kama, kung saan bahagyang nakalabas ang dulo ng lumang kahong kahoy. Isang tanong ang namuo sa isip ng matanda. Bakit tila uhaw na uhaw at takot na takot ang kanyang manugang sa tuwing nakikita ang kahong yon? Unti-unting humakbang si Amara papasok sa silid at sa gitna ng kadiliman, tila naging dalawang matalim na patalim ang kanyang mga mata na handang sumaksak at umagaw ng kahit anong matitira sa pagkatao ni Soledad.
Tila naging yelo ang hanging bumabalot sa maliit na silid nang tuluyang humakbang si Amara palapit sa lumang papag. Ang liwanag na nagmumula sa labas ng pasilyo ay sapat na upang ihayag ang kasakiman at galit na nakaguhit sa mukha ng manugang. Wala na ang matamis na ngiti at ang malambing na boses na ginagamit nito sa harap ni Caspian. Sa oras na yon, isa siyang ganap na halimaw na handang manlamon ng mahina. Anong itinatago mo riyan, matanda? Matalim at puno ng paghihinalang tanong ni Amara, nakaturo ang mahaba at manicured nitong daliri sa lumang kahong-kahoy na nasa ilalim ng kama. Sigurado akong nandyan ang mga titulo ng lupa at perang patagong ibinibigay sa iyo ni Caspian. You parasite. Buhay ka pa, pero kinukwarta mo na ang asawa ko. Bago pa man makapagsalita si Soledad, mabilis na lumusob si Amara. Isang marahas na paghila ang ginawa nito sa kahon. Ngunit sa halip na bumitaw, automatikong itinapon ni Soledad ang kanyang buong timbang sa ibabaw ng lumang kahoy. Hindi ang mga lumang damit o ang notnyak ang pilit niyang pinoprotektahan, kundi ang pulang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pagtataksil at pagnanakaw ng kanyang manugang, ang tanging susi upang mailigtas ang kanyang pamilya. Akin na yan, bitiwan mo! Nanggagalaiting sigaw ni Amara. Walang pakundangan nitong ibinaon ang kanyang matatalas na kuko sa nanginginig at manipis na braso ni Soledad. Napadaing ang matanda nang maramdaman niya ang paghapdi ng kanyang balat, ngunit mas hinigpitan niya ang pagyakap sa kahon. Bumagsak siya sa matigas na semento, nakaluhod at nagmamakaawa. Parang awa mo na, Amara. Panginginig ng boses ni Soledad, lumuluhang nakatingala sa nagngingit-ngit na manugang. Mga lumang gamit ko lang ito, mga alaala ko bago pa man yumaman si Caspian. Wala itong halaga sa'yo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo itong kunin. Ngunit isang mapanuyang halakhak lamang ang isinukli ni Amara. Walang anumang pag-aalangan, itinulak niya ng malakas ang balikat ng matanda. Liar! Sa tingin mo ba maniniwala ako sa isang hampas lupang katulad mo? Hamak na yaya ka lang sa paningin ko. Wala kang karapatan sa kahit isang kusing ng yaman ng asawa ko dahil ako ang nag-angat sa kanya sa lipunan. Akin na yan. Ginamit ni Soledad ang kanyang katawan bilang proteksyon. Ikinuba niya ang kanyang likod. Hinahayaan niyang tanggapin ng kanyang mga balikat, ang mga hampas, at marahas na pagtulak ni Amara. Handang-handa siyang magdusa sa mga oras na yon, mabanggaman at masaktan, ngunit ayaw niyang magtagumpay ang demonyo sa harap niya at matuklasan ang katotohanan. Sa bawat sugat na dulot ng kuko ni Amara, paulit-ulit na binanggit ni Soledad sa kanyang isipan ang mga pangalan ni Caspian at Migo. Para sa kanila, titiisin niya ang lahat ng pambubusabos. Ang matinding pisikal na hidwaan ay biglang naputol ng may isang maliit na tinig na umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Mami? Lola? Bakit po kayo nag-aaway? Huminto ang mundo. Ang boses ng umiiyak na si Migo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kumukulong galit sa loob ng silid. Mabilis na inalis ni Amara ang kanyang mga kamay mula sa matanda. Inayos niya ang magulo niyang sutlang pantulog at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Tiningnan niya si Soledad na nakadapa sa sahig. Yakap-yakap pa rin ang kahon at humihingal sa labis na pagod at takot. Yumuko si Amara hanggang sa magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang di pangkaraniwang puot. Lumapit siya sa taingan ng matanda at bumulong gamit ang isang boses na mas nakapangingilabot pa kaysa sa kamatayan. Makinig kang mabuti, matandang baliw. Kapag may nakarating kay Caspian na kahit isang salita tungkol sa nangyari ngayong gabi, isusumpa ko sa ngalan ng lahat ng demonyo. Hindi mo na masisilayan sina Caspian at Migo habang buhay. Kukunin ko ang bata at dadalhin ko siya sa lugar na hindi nyo na kailanman mararating. Sisirain ko ang asawa ko hanggang sa siya mismo ang magmakaawang mamatay. Kaya kung ayaw mong ikaw ang maghukay ng sarili nilang libingan,
matuto kang itikom yang bibig mo. Bumangon si Amara na tila walang nangyari. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang binuhat ang umiiyak na si Migo. Pinupuno ito ng matatamis na salita at pekeng pagmamahal. Shh, baby, don't cry. Walang nag-aaway. Kinakausap ko lang ang yaya mo dahil makulit siya. Malambing na wika ng manugang palabas ng pasilyo. Bago tuluyang umalis, binigyan ni Amara ng isang huling mapanlait na sulyap, si Soledad. Isinara niya ang mabigat na pinto. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ng matanda ang nakabibinging pag-ikot ng susi sa labas. Kinandado siya ni Amara. Ikulong siyang parang isang hayop, isang araw, bago ang pinakamalaking piging ng pamilya kung saan nakasalalay ang buong karangalan ni Caspian. Naiwang mag-isa si Soledad sa gitna ng dilim. Dahil sa labis na panghihina, unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Napahiga siya sa malamig at matigas na semento. Mahigpit na yakap-yakap ang kahong naglalaman ng katotohanan. Umaagos ang kanyang mga luha nang walang tunog. Sa kabila ng pasakit, isang katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan kanina, may narinig kaya ang mabait na si Yaya Rosa mula sa kabilang kwarto? Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa maliit na siwang ng bintana nang magising si Soledad mula sa malamig na sahig. Nangangawit ang kanyang buong katawan at manhid na ang kanyang mga braso dahil sa magdamag na pagkakayakap sa lumang kahong kahoy. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mabibigat at nagmamadaling yabag ni Caspian sa labas ng pasilyo, kasunod ang pagpihit ng siradura ng pinto. Ngunit hindi ito bumukas. Nakakandado pa rin ito mula sa labas. Mama, are you okay in there? Bakit nakalak ang pinto? Puno ng pag-aalala ang boses ng kanyang anak. Bago pa man makasagot si Soledad, mabilis na lumapit si Amara. Suot ang isang perpektong ngiti at maamong mukha na tila walang nangyaring karahasan kagabi. Oh, Hon, hayaan mo muna siya. Malambing nitong pigil habang hinahaplos ang balikat ng asawa. Kinausap ko siya kaninang madaling araw. Inatake raw siya ng matinding panic attack. Sabi niya, natatakot daw siya sa malalaking espasyo at sa dami ng tao rito sa bahay kaya siya na mismo ang naglock ng pinto mula sa loob. Ayaw niya raw muna ng kausap. Halos madurog ang puso ni Soledad sa sunod-sunod na kasinungalingang lumalabas sa bibig ng manugang. Nais niyang sumigaw na buksan nila ang pinto, na sabihing nasa labas ang susi, at siya ay kinulong na parang hayop. Ngunit ang banta ni Amara na ilalayo nito si Migo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinili niyang manatiling tahimik at lumuha ng walang tunog. Hindi pwedeng magkulong lang siya rito, Hon. This is not healthy for her. Giit ni Caspian na may pilit na binabago ang tono ng boses upang hindi mag-alala ang ina. Mama, we are going to a charity gala tonight sa Manila Hotel, kasama ang mga pinakamalalaking investors natin. Gusto kong sumama ka. I want you to breathe some fresh air at makita ang mundong pinaghirapan ko para sa atin. Kahit pilit na tinututulan ni Amara sa pamamagitan ng matatalim na tingin at paninira, hindi nagpatinag si Caspian. Ipinadala niya kay Yaya Rosa ang isang malinis, ngunit kupas ng trahe de boda, isang tradisyonal na kasuotang matagal nang itinago ni Soledad. Habang isinusuot ng matanda ang damit, maingat niyang inilipat ang mga ebidensya, ang mga dokumento ng pagkalugi, ang mga bank transfers kay Eros, ang mga tiket sa eroplano, at ang kanyang lumang not enhak sa loob ng isang maliit at abang bag na yari sa abaka. Mahigpit niya itong hinawakan. Alam niyang ang gabing ito ang magiging huling paghuhukom. Nang dumating sila sa marangyang bulwagan ng Manila Hotel, tila sila pumasok sa isang kaharian ng mga diamante at kasinungalingan. Ang mga naglalakihang aranya mula sa kisame ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa mga panauhing suot, ang kanilang pinakamahahalagang alahas at mga ngiting puno ng pagpapanggap. Si Amara, na nakasuot ng isang kumikinang
at mamahaling pulang gown ay mabilis na nilapitan ng mga kaibigan nito mula sa alta sosyedad. Isang matapobreng senyora ang nagtaas ng kilay habang nakatingin sa direksyon ni Soledad na nakayuko at nakakapit lamang sa dulo ng manggas ng coat ni Caspian. "Oh, Amara darling, sino itong kasama nyo? Is she your new helper? Bakit nyo dinala sa ganitong ka-exclusive na event?" Walang anumang pag-aalinlangang humalakhak si Amara. Isang tawang tila matalim na patalim na humihiwa sa dangal ni Soledad. "Oh no, tita. Siya yung dating yaya ni Caspian sa probinsya. Naawa lang kasi itong asawa ko dahil wala nang mag-aalaga kaya kinupkop na namin. Alam mo naman si Caspian masyadong mabait sa mga mahihirap." Umalisaw ang mahihinang tawanan at mga bulungan ng pandidiri mula sa mga kababaihan. Sa bawat tawa nila, mas lalong humigpit ang panginginig ng mga daliri ni Soledad sa manggas ng kanyang anak. Nakaramdam ng kaunting pagkabigla at inis si Caspian sa tinuran ng asawa. Akmang magsasalita na sana upang ipagtanggol ang ina, ngunit mabilis siyang hinila ni Amara patungo sa mga negosyante upang ilihis ang usapan. Nanatiling nakatayo si Soledad sa isang madilim na sulok. Pinagmamasdan ang mga taong sumasamba sa yaman, ngunit may mga kaluluwang mas mahirap pa sa mga pulubi. Ang gabi ng pagdiriwang ay biglang binalot ng matinding tensyon nang magkagulo ang mga tauhan sa likod ng entablado. Namumutla at nagpapawis na lumapit ang event organizer kay Caspian, ang pinakahihintay na tanyag na pianista na siyang magiging highlight ng gabi upang makuha ang tiwala at pondo ng mga dayuhang mamumuhunan ay hindi makararating. Isang kahinahinalang aksidente ang nangyari sa sasakyan nito patungo sa hotel. Wala silang pamalit. Nag-uumpisa ng uminit ang ulo ng mga VIP at nagbabadya silang bawiin ang kanilang mga suportang pinansyal. Sino ang nagplano ng sabotaheng ito upang tuluyang ibagsak ang kumpanya ni Caspian ngayong gabi? Ang katanungang iyon ay tumatakbo sa isip ni Caspian habang nakikita niyang unti-unting gumuguho ang kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta at kawalan ng pag-asa, iginala ni Caspian ang kanyang paningin sa buong bulwagan. At doon, sa ilalim ng malabong ilaw, napako ang kanyang mga mata sa nanginginig at magagaspang na kamay ng kanyang ina na yakap-yakap ang maliit na bag na abaka. Isang pamilyar at malambing na himig ng oyayi ang muling nag-echo sa kanyang alaala. Ang mga kamay na yon na nagpatulog sa kanya noong bata pa siya, ang mga kamay na minsang lumikha ng mahika. Dahan-dahang lumapit si Caspian kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng luhang nagbabadyang tumulo. "Mama, I know it's been decades, pero ikaw na lang ang pag-asa ko. Can you do this for me? Parang awa mo na." Bago pa man makasagot si Soledad, isang matinis at galit na boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. "Are you out of your mind, Caspian?" Nanlilisik ang mga mata ni Amara. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. "Ipapahiya mo ba tayo sa buong Pilipinas? Isang hamak na matandang yaya, paupuin mo sa grand piano sa harap ng mga bilyonaryo? Masisira ang pangalan natin." Ngunit hindi nakinig si Caspian. Nakatingin lamang siya sa mga mata ng kanyang ina, naghihintay ng isang himala. Huminga ng malalim si Soledad. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan sa loob ng kanyang maliit na bag. Ito na ang oras. Sa kabila ng mga nakakapasong salita ng manugang at ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, binitiwan ni Soledad ang manggas ng kanyang anak at humakbang patungo sa maliwanag na entablado. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin dahil sa isang matandang amoy bawang at mukhang katulong. Caspian, hinding-hindi kita mapapatawad kapag naging katatawanan tayo sa harap ng buong alta sosyedad. Ang bulong na yon ni Amara, na kasing talim ng isang laso na direktang ibinaon sa pandinig ni Soledad, ay tila hindi na nakatago sa kaisipan ng matanda.
Habang dahan-dahang humahakbang si Soledad paakyat sa entablado, tila unti-unting naglalaho ang marangyang bulwagan, ang mga nagkikinangang alahas, at ang mga mapanghusgang titig ng mga bilyonaryo. Ang tanging nakikita niya ay ang itim at makintab na grand piano na naghihintay sa gitna, tila isang matandang kaibigang matagal na niyang hindi nayayakap. Umalingaw-ngaw ang mahihina, ngunit mapanirang XXX, XXX mula sa mga mesa. May mga nagtatakip ng bibig, may mga umiiling, at may mga tahasang tumatawa habang tinititigan ang kupas na trahe de boda ni Soledad at ang kanyang nakayukong tindig. Sa kanilang mga mata, siya ay isang dungis sa isang gabing puno ng kinang. Subalit sa bawat hakbang ni Soledad, tila may isang mabigat na pasanin ang unti-unting nalalaglag mula sa kanyang mga balikat. Nang maupo siya sa harap ng mga tiklado, naramdaman ni Soledad ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga kamay, na sa loob ng maraming taon ay tanging paghawak sa basahan, paglilinis ng dumi, at pagbabanat ng buto ang alam, ay tila nag-aalinlangan. Kung may karapatan pa silang humawak sa ganitong uri ng karangyaan, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang magagaspang na palad sa ibabaw ng piano. Ang lamig ng ivory ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Soledad. Sa isang saglit, tumuwid ang kanyang likod. Ang matandang nakayuko at tila laging humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral ay naglaho. Ang pumalit ay isang maestra. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng takot, ay nagliyab sa isang uri ng apoy na tanging ang mga taong tunay na nagmahal at nagdusa ang nakakaintindi. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri. Ang unang not-and-hack na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpatahimik sa lahat. Wala nang tawa, wala nang bulungan. Ang bawat nota ay tila isang giyera ng emosyon, mula sa malungkot na simula ng isang oyayi hanggang sa naging isang napakagarbong obra maestra na puno ng pighati, sakripisyo at tagumpay. Ang musika ay hindi lamang tunog. Ito ay ang kwento ng kanyang buhay. Ang bawat diin sa tiklado ay tila pagsigaw ng kanyang pusong matagal na pinatahimik. Mula sa gilid ng entablado, napako ang tingin ni Caspian sa kanyang ina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Sa bawat himig, tila bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataang puno ng kakulangan sa material ngunit busog sa pagmamahal. Nakita niya ang sakripisyo sa bawat galaw ng mga daliri ng kanyang ina. Hindi ito isang katulong. Hindi ito isang pabigat. Ito ang reynang nagbigay sa kanya ng korona sa pamamagitan ng sarili nitong paghihirap. Sa gitna ng bulwagan, ang mga mapanghusgang panauhin ay unti-unti ring nagbago ang anyo. May mga ginang na kumuha ng kanilang mga panyo upang punasan ang luhang hindi nila napigilang pumatak. Ang musika ni Soledad ay tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang pagkatao. Pinapaalalahanan sila ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng kanilang mga bilyon. Ngunit sa kabilang banda, ang puso ni Amara ay tila isang kumukulong bulkan ng inggit at takot. Habang nakikita niyang ang lahat ng atensyon, paghangga at luha ay napupunta sa matandang kanyang minaliit, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang kapangyarihan. Ang yaya na binalak niyang itago sa kusina ay ngayon ang bituin ng gabi. Ang bawat palakpakan ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Napagtanto ni Amara na kapag natapos ang tugtog na ito, hindi na niya kailanman muling maibabalik si Soledad sa dilim. Habang papalapit ang musika sa kanyang rurok, isang madilim na plano ang nabuo sa isipan ng manugang. Hindi siya pwedeng matalo. Hindi siya papayag na ang isang hampas lupa ang maging tagapagligtas ng kumpanya ni Caspian.
Dahan-dahang umatras si Amara mula sa karamihan. Sa dilim ng gilid ng bulwagan, nakita niya ang isang malaking food cart na puno ng mga pitsel ng malapot at mainit na pulang sarsa ng baka. Inihanda para sa susunod na pagkain. Ang mga mata ni Amara ay nanlilisik habang nakatitig sa likuran ni Soledad na kasalukuyang nagbibigay ng huling emosyonal na bahagi ng kanyang tugtog. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, dahil sa galit, inihanda ni Amara ang sarili. Isang malakas na tulak lamang at ang tagumpay ni Soledad ay magiging isang madugong kahihiyan na hindi kailanman malilimutan ng lahat. Diyos ko, nakakahiya. Sinasabi ko na nga ba, sa kusina lang dapat ang mga katulong na katulad mo. Ang matinis na sigaw ni Amara ay mas masakit pa sa anumang sampal. Kasabay nito, ang tunog ng mabigat na pagtama ng bakal sa gilid ng kadib. Entablado ay naging mitya ng isang malagim na eksena. Sa isang iglap, ang malapot, mainit at kulay dugong pulang sarsa ng baka ay bumuhos mula sa mga pitsel, lumipad sa hangin at walang awang lumapat sa maputing buhok at sa kupas na trahe de boda ni Soledad. Ang bawat patak ng sarsa ay tila mga luhang dugo na gumuguhit sa kanyang mukha, nanunuot ang amoy ng taba at pampalasa sa gitna ng mamahaling pabango ng mga elitista. Tumigil ang mundo ni Soledad. Naramdaman niya ang malagkit at mainit na likido sa kanyang balat, bumabara sa kanyang paningin at nagpapadumi sa huling dangal na kanyang pinanghahawakan. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay pansamantalang natigilan sa ibabaw ng mga puting tiklado na ngayon ay may mga bahid na rin ng pula. Umalingaw-ngaw ang mga singhap ng pagkabigla mula sa mga manonood, kasunod ang ilang mapanuyang hagik-gik mula sa mga kaibigan ni Amara. Sa gitna ng liwanag ng mga aranya, ang isang henyo ay naging isang kaawa-awang larawan ng kahihiyan. Akmang tatakbo si Caspian patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Ngunit bago pa man siya makahakbang, nagtama ang kanilang mga paningin. Sa kabila ng dumi at pulang sarsang tumutulo mula sa kanyang baba, ang mga mata ni Soledad ay nanatiling kalmado, malalim, at may kakaibang kapangyarihan. Isang mariing iling ang ibinigay ng ina sa kanyang anak. Isang utos na huwag itong makialam. Isang hiling na hayaan siyang tapusin ang laban na ito sa kanyang sariling paraan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng mapanirang titig ni Amara, na tila nagdiriwang na sa kanyang tagumpay, muling dapo ang mga daliri ni Soledad sa piano. Hindi siya tumigil. Sa kabila ng malagkit na sarsa na nagpapabigat sa kanyang mga kamay, ipinagpatuloy ni Soledad ang pagtugtog. Sa pagkakataong ito, ang himig ay naging mas mabilis, mas matapang, at puno ng puot na unti-unting nagiging tagumpay. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata upang makakita, habang ang kanang kamay ay patuloy na lumilikha ng musikang tila isang kulog na yuyunig sa buong gusali. Ang bawat nota ay tila pagsasabi sa mundo na ang isang ina ay maaaring madumihan ng damit, ngunit kailanman ay hindi madudungisan ang kanyang kaluluwa. Nang matapos ang huling nota, ang tunog ng piano ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matinding katahimikan na tila ba ang lahat ay nakalimutang huminga. Pagkaraan ng ilang segundo, isang masigabong palakpakan na may kasamang mga sigaw ng paghanga ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga taong kanina ay nandidiri, ay ngayon ay nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha para sa matandang babaeng hindi natinag ng kahihiyan. Dahan-dahang tumayo si Soledad. Hindi siya tumingin sa karamihan, kundi direktang tinitigan ang namumutlang si Amara. Ang kanyang mukha na puno ng dumi ay nagmistulang isang maskara ng katarungan. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang maliit at basang bag na abaka. Inilabas niya ang pulang folder na naglalaman ng lahat ng lihim ng kanyang manugang. Ang bawat hakbang niya pababa ng entablado ay tila pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo ni Amara.
Sa bawat patak ng pulang sarsa sa makinis na sahig, isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa isipan ni Caspian habang nakatitig sa kanyang ina. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pagmamahal bago ito maging isang matinding parusa para sa mga taong nagtaksil dito? Ang bawat patak ng pulang sarsa mula sa buhok ni Soledad patungo sa makinis na sahig ng Manila Hotel ay tila pagbibilang ng mga sandaling natitira sa kasinungalingan ni Amara. Sa gitna ng naglalakihang mga aranya at ng nakabibinging katahimikan ng mga bilyonaryo, naglakad ang matanda ng may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong hiyas. Hindi siya nakayuko, hindi siya humihingi ng paumanhin. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakapako sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Caspian habang inaabot ang pulang folder na basa na rin ng sarsa. Sa bawat pagbuklat niya ng pahina, tila may isang bahagi ng kanyang puso ang unti-unting nadudurog. Ang mga bank transfers sa pangalan ni Eros, ang mga pekeng kontrata na nagpabagsak sa kanyang mga proyekto, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga tiket sa eroplano at ang pasaporte ni Migo. Isang plano ng pag-abandona at pagnanakaw na matagal nang inihahanda sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ano ito, Amara? Mahina ngunit nangangalit ang boses ni Caspian. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa mga dokumento patungo sa kanyang asawa na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng entablado. Hon, don't believe her! Peke ang mga iyan. Gawa-gawa lang yan ng matandang baliw na yan dahil gusto niya tayong pag-awayin. Hysterical na sigaw ni Amara. Pilit na hinahablot ang mga papel habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Inutusan niya siguro ang isa sa mga katulong para iprint yan. Isang hamak na yaya lang siya, Caspian. Wala siyang alam sa negosyo. Ngunit bago pa man makasagot si Caspian, isang matandang lalaki mula sa hanay ng mga investors ang tumayo. Siya ang pinakamalaking kasosyo ng kumpanya. Hawak nito ang kanyang tablet at ipinakita ang isang email na kakadating lang. Hindi na kailangan ng paliwanag, Amara. Ang bank manager ko mismo ang nag-verify ng mga account na ito kanina nang magkaroon ako ng hinala. At ang mga larawang ito, hindi ito gawa-gawa. Sa malaking screen ng bulwagan, biglang lumitaw ang mga larawan ni Amara at ni Eros sa isang tagong resort, nagyayakapan at nagpaplano. Ang kahihiyang kinatatakutan ni Amara ay tuluyan ng sumabog sa harap ng mismong lipunang pinagalayan niya ng kanyang kaluluwa. Ang mga bulungan ng paghanga kanina para kay Soledad ay napalitan ng mga mura at pandidiri para sa manugang. Habang nagkakagulo ang lahat, dahan-dahang inilabas ni Soledad ang huling piraso ng papel mula sa kanyang bag, ang naninilaw na not-and-hack ng Oyayi. Nang makita ito ni Caspian, tila isang kidlat ang gumuhit sa kanyang alaala. Nakita niya ang mga patak ng tuyong dugo sa gilid ng papel. Ang saksi sa mga gabing nagtatrabaho ang kanyang ina hanggang sa magsugat ang mga daliri nito para lamang mapag-aral siya. Ang musikang narinig ng lahat kanina ay hindi lamang basta tugtog. Ito ang bawat hibla ng buhay ni Soledad na ibinigay niya para sa kanya. Mama, hikbi ni Caspian, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho sa isang saglit. Isang napagtanto niya kung gaano siya naging bulag, kung paano niya hinayaang tapakan ng reynang nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya ngayon. Lumapit ang mga security ng hotel, kasunod ang 2 opisyal ng pulisya na tinawagan ng isa sa mga panauhin. Walang nagawa si Amara, kundi ang sumigaw at magwala habang kinakaladkad siya palayo sa bulwagan. Ang kanyang mamahaling pulang gown ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang pagkatalo. Nawala ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang kanyang pamilya sa loob lamang ng isang gabi. Naiwang nakatayo si Soledad sa gitna ng entablado. Puno pa rin yun ng dumi, ngunit ang kanyang muka ay maliwanag na parang bituin.
Dahan-dahang lumuhod si Caspian sa basang sahig sa paanan ng kanyang ina. Hindi niya alintana ang pulang sarsa na humahawa sa kanyang mamahaling suit. Humahagulgol siya habang nakahawak sa mga magagaspang na kamay ni Soledad. Humihingi ng tawad sa bawat segundong kinalimutan niya ang tunay na halaga ng pag-ibig ng isang ina. Sa paanan ng kanyang ina, doon tuluyang gumuho ang pagkatao ni Caspian. Ang bawat hibla ng kanyang mamahaling suit ay punong-puno na rin ng mantsa ng pulang sarsa, ngunit hindi niya ito alintana. Mahigpit niyang niyakap ang mga binti ni Soledad habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang humpay na paghikbi. Ang bulwagang kanina ay puno ng musika at tawanan ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang hagulgol ng isang anak na nagising sa malupit na katotohanan ang umaalingaw-ngaw. Mama, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong tapakan ng dangal mo sa loob ng sarili kong pamamahay. Gumaralgal ang boses ni Caspian. Ang bawat salita ay tila isang pagsisisi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang itinaas ni Soledad ang kanyang nanginginig na kamay. Sa kabila ng dumi, sa kabila ng hapdi ng sarsa sa kanyang mga mata, hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ang haplos na yon ay pamilyar, malambot, puno ng pag-unawa at walang bahid ng puot. Ito ang haplos na nagpatulog kay Caspian noong sanggol pa siya, ang haplos na nagpatahan sa kanya sa bawat pagkakataong siya ay nadarapa. Tumayo ka, anak. Mahinang bulong ni Soledad. Ang kanyang boses ay kalmado. May awtoridad na nagmumula sa isang pusong dumaan sa apoy ng pagtitiis. Hindi ka dapat lumuluhod sa harap ng mga taong ito. Anak kita. At ang isang anak ay hinding-hindi kailangang magmakaawa para sa pagmamahal ng kanyang ina. Tumayo si Caspian, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Soledad. Hinarap niya ang buong alta sosyedad. Ang mga taong kanina lamang ay nagtatawanan at nandidiri sa kanyang ina. Inalis niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Soledad upang itago ang maruming damit. Kinuha niya ang kanyang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng kanyang ina. Tinitingnan ang bawat kulubot sa balat nito ng may bagong uri ng paggalang. Makinig kayong lahat. Mariing pahayag ni Caspian, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Manila Hotel. Ang babaeng ito, ang babaeng tinawag ninyong yaya, ang babaeng tinawag ninyong katulong, siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap ninyo ngayon. Siya ang aking guro, ang aking sandigan, at ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Ang sino mang nandidiri sa kanya ay nandidiri rin sa akin. At mula sa gabing ito, hindi ko na kailangan ang inyong mga kumpanya o ang inyong mga puhunan kung ang kapalit nito ay ang itakwil ang aking sariling ina. Isang nakabibinging palakpakan ang sumabog mula sa mga panauhing kanina lamang ay mapanghusga. Ang ilang mga ginang ay hindi na napigilang mapaiyak sa nasaksihang eksena ng pagmamahal. Sa isang tabi, nakita ni Soledad si Yaya Rosa na nakatayo malapit sa pinto, bitbit si Migo na bagong gising at nagtataka sa nangyayari. Nang makita ng bata ang kanyang ama at ang kanyang lola sa entablado, mabilis itong tumakbo patungo sa kanila. Lola, Daddy. Yumuko si Caspian at binuhat ang anak, habang si Soledad naman ay niyakap ang dalawa. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mga nagkikinangang ilaw, nabuo ang isang larawan ng tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi na nabubuhay sa kasinungalingan o sa yaman ng pangalan, kundi sa katotohanan ng kanilang pagmamahalan. Habang inilalabas si Amara sa bulwagan na may mga posas sa kamay, ni hindi na siya nilingon ni Caspian. Ang lahat ng galit at puot ay napalitan na ng pagnanais na bumawi sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang lahat ng ari-arian ni Amara ay kinuha ng kumpanya bilang pambayad sa kanyang mga ninakaw at siya ay nahaharap sa mahabang panahon sa likod ng rehas.
Naglakad ang mag-anak palabas ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang paglilinis sa kanilang mga kaluluwa. Tumingala si Soledad sa langit, sa mga bituing tila kumikislap ng may panibagong pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang pagtatago sa dilim. "Umuwi na tayo, Mama," malambing na wika ni Caspian habang inaalalayan ng ina patungo sa sasakyan. "Uuwi tayo sa probinsya, doon sa lugar kung saan malaya kang tumugtog at doon sa lugar kung saan hinding-hindi ka na muling iiyak sa dilim." Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soledad. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagkakabalik ng kanyang anak sa kanyang mga piling, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang ang batang Caspian na noon pa man ay mahal na mahal niya. Isang taon na ang lumipas mula nang huling umalingaw-ngaw ang tunog ng piano sa madilim na bulwagan ng Manila Hotel. Ngunit sa maliit na bayan ng Batanes, kung saan ang bawat hampas ng alon sa mga bato ay tila isang natural na orkestra, isang bagong himig ang nagsimulang mabuhay. Ang hangin dito ay hindi amoy usok o amoy ng mamahaling pabango na puno ng pagkukunwari. Amoy ito ng kalayaan, ng basang lupa, at ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng isang malawak na hardin na napaliligiran ng mga bulaklak, nakatayo ang isang puting gusali na may nakaukit na pangalan, ang Soledad Music Foundation. Ito ang naging bunga ng bawat patak ng pawis at bawat luhang ibinuhos ng matanda sa loob ng maraming dekada. Gamit ang natitirang yaman ni Caspian at ang mga banyos na nakuha mula sa pagkapanalo sa mga kaso laban sa katiwalian ni Amara, itinatag nila ang paaralang ito para sa mga batang mahihirap na may pangarap ngunit walang boses. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo si Soledad sa harap ng isang simpleng piano. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Bagaman may mga bakas pa rin ng kalyo at ang mga daliri niya ay hindi na kasing kinis ng sa isang dalaga. Bawat nota na kanyang pinipindot ay puno ng buhay. Hindi na siya ang matandang nakayuko at nagtatago sa silid ng mga katulong. Siya na ngayon ang Maestra Soledad, ang reynang iginagalang hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang ginto at busilak na puso. Pumasok si Caspian sa silid, bitbit ang isang tray ng mainit na tsa at mga kakanin. Wala na sa kanyang mukha ang pagod at tensyon na dulot ng mga bilyonaryong kumpanya sa Makati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa habang pinagmamasdan ang kanyang ina. "Mama, break muna. Masyado mo na namang pinapagod ang sarili mo sa pagtuturo kay Migo at sa mga bata." Malambing na wika ni Caspian habang inilalapag ang tsa sa ibabaw ng maliit na mesa. "Saglit na lang, Caspian. Gusto ko lang marinig ang huling bahagi ng piyesang ito." Napakahusay na ni Migo. Nagmana talaga siya sa galing mo noong bata ka pa. Nakangiting sagot ni Soledad, habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apong si Migo na seryosong nag-iensayo sa kanyang tabi. Tumabi si Caspian sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang anak na naghahanap ng pagkilala sa mundo. Siya na ang anak na nakahanap na ng kanyang tahanan. Nagkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ng lahat. Napag-alaman ni Caspian na sa kabila ng lahat ng ginawa ni Amara, pinili ni Soledad na huwag magtanim ng puot. Ang katarungan ay nakamit na ng mabilanggo ang kanyang dating asawa dahil sa pagnanakaw at panloloko. At ang kahihiyang dinanas nito sa harap ng lipunan ay sapat na parusa na para sa isang taong sumamba sa huwad na dangal. "Nakamit mo na ba ang katahimikan, Mama?" tanong ni Caspian habang nakatingin sa papalubog na araw sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Soledad. "Higit pa sa katahimikan, anak, nakamit ko ang kalayaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng diamante o sa laki ng mansyon. Ito ay nasa bawat yakap mo, sa bawat tawa ni Migo, at sa musikang muli kong nahanap sa gitna ng aking pagtanda." Unti-unting nagkulay kahel at lila ang kalangitan.
Ang takip silim sa probinsya ay hindi nakatatakot, kundi isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang bagong bukas. Dahan-dahang lumapit si Caspian sa piano at naupo sa kabilang panig ng kanyang ina. Muli silang tumugtog ng sabay, isang duet ng oyayi na sinulat ni Soledad nung wala pa silang anuman. Ang himig ay lumabas sa bintana, humalo sa ingay ng mga kuliglig at sa bulong ng dagat. Sa bawat nota, tila narinig ng buong mundo ang kwento ng isang inang inalipusta, ngunit hindi sumuko. Isang inang nagpatawad, ngunit hindi kinalimutan ang kanyang halaga. At isang inang, ang tanging naging armas, ay ang dakilang pag-ibig na kayang magpabagsak ng mga pader ng kasinungalingan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng araw, ang mag-ina ay nanatiling magkayakap sa harap ng piano. Tapos na ang gabi ng pagdurusa. Wala na ang pulang sarsa ng kahihiyan. Tanging ang dalisay na puting liwanag ng katotohanan ang natitira. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom ng mga sugat na tanging pagmamahal lamang ang may kayang gumamot. Dito nagtatapos ang mahaba at masalimuot na paglalakbay ni Maestra Soledad. Isang patunay na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ningning, kundi sa tibay ng pusong dumaan sa apoy. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na nanatili at sumabay sa bawat patak ng luha at bawat himig ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata, lalo na ang tagpo sa Manila Hotel kung saan pilit na dinudungisan ang dangal ni Soledad sa harap ng lahat, hindi ko napigilang mapahinto. Damang-dama ko ang hapdi ng bawat salita ni Amara at ang bawat nota ng piano ay tila pintig ng sarili kong puso na nagdurusa para sa lahat ng mga inang minaliit at kinalimutan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong sakripisyo ng ating mga nanay, lola, at bawat babaeng piniling manahimik at magtiis para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Gaya ng isang maliit na mitya sa gitna ng kadiliman, ang pag-ibig ni Soledad ay nagbigay ng liwanag na hindi kailanman kayang patayin ng kahit anong bagyo. Naniniwala ako na sa kabila ng lahat ng sakit, laging may puwang para sa pag-asa, katarungan, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ngunit sa huli, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Soledad, matapos ang lahat ng hirap, pagkakulong, at matinding pangaalipusta, kaya niyo rin bang magpatawad ng ganoon kadali? O naniniwala ba kayo na may mga kasalanang hindi na dapat binibigyan ng pangalawang pagkakataon? Sana ay naging mitya ang kwentong ito upang mas yakapin at pahalagahan natin ang ating mga magulang habang sila ay nariyan pa. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong damdamin, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Gustong-gusto kong mabasa ang inyong mga opinyon at karanasan. Mag-subscribe na rin po kayo para sa mas marami pang mga kwentong kukurot sa inyong puso at magbibigay ng inspirasyon sa inyong araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat, mga kastorya, at pagpalain tayong lahat.